Hello, hello, hello! Welcome back sa channel natin, and today, try natin lagyan na active balancer yung Pony Energy na battery natin. So, buksan nyo lang yung casing na medyo mahirap gawin. Ang ilalagay natin na active balancer ay ito, yung 5 amp na active balancer. Is-solder lang natin itong mga wires, so yun na ang gagawin natin. Sukatin natin yung haba. Bala ko siya dito ilagay. So, babawasan ko yung wire niya. And then strip natin. Yung black ang negative. So hanapin nyo yung main na negative dito. Kita nyo naman sa kulay. Ito yung positive. Ito yung negative. Tignan nyo rin mayroong nakasulat na polarity. Ito positive to. So ito yung negative. Iso-solder natin dyan. Tapos yung pagkakasunod-sunod na lang nila susundan mo. Negative. Yung susunod na wire sa kanya. Dito. Yung susunod na wire sa kanya. Dito, next na wire papunta dito, at yung pula dito na sa positive. So parang gagayahin lang natin kung paano nakakabit yung BMS. Makikita nyo dito yung connection papunta sa BMS. Kailangan natin ng soldering iron. Solder na natin yung black. Medyo mahirap kasi nadi-dissipate yung init. Di natutunaw ng maayos. Tunaw din. Next ay nag-solder sila sa aluminum. So, alamang mahihirapan din tayo niyan. Ang gagawin na lang natin, mag-tap tayo sa BMS. So, check natin yung susunod na wire sa kanya, yung green. Mula dito, pag ganun. Ito yung wire. Yung pinatungan lang natin. Natunaw naman. So meron nickel strip na naka-spot weld sa bus bar, tapos dun sila nag-solder. So madali lang naman pala. Susunod yung yellow. Ito una, pangalawa. Ito. Tapos dito. Okay na. So kung wala kang malakas na pang solder, hirap mag-solder dito sa mga main terminals niya. Kailangan mo kasing painitin talaga muna para matunaw. So okay na. Kakabit na natin yung active balancer. Kahit alam nyo na tama yung pagkaka-wire nyo, okay pa rin na i-double check nyo. 3.3. Tapos dapat mag-add lang yan. 6 10, 13. So tama. Or if mag-step tayo ng mag-step, 3.3, 3.3, 3.3. Balance pa nga yung cells natin eh. Kahit hindi natin lagyan na active balancer, pero para lang future proof na, ay lalagyan na natin. Ayan. Magbabalance na. Teka lang. Lagyan din pala natin ng switch yung active balancer natin. Ang paglagay ng switch ay ito. Meron naka-label dito, run. I-desolder mo lang yan. Ayan, after kong i-desolder, makikita nyo doon meron ng dalawang pads. Doon nyo ilalagay yung switch. Ito yung switch natin. Isa-solder lang natin doon sa dalawang pads na nandito. Walang polarity yan. Kasi switch lang naman to. Ayan, solder na. Try natin. Ayan, walang ilaw kasi nakapatay. Sa switch, yung bilog ang off, yung line ang on. Pag in-on natin, may ilaw na. Pinatay natin medyo matagal bago mamamatay yan kasi naka-save sa capacitor yung energy. Unti-unti nang nawawala. Maganda siguro ay kung ilalabas natin yung LED, lagyan natin na LED dito sa labas para makikita nyo kung may nagbabalance. Bago pala natin ibalik ay tingnan natin kung saan natin pwede ilagay. So magbubutas tayo sa ito, sa takip. Tanggalin muna natin para safe.
Tatamaan ba tayo? Wala naman. So, magana na yung switch. Nakapatay na ulit. Turn on. May ilaw na naman. Gawa pa ako ng separate na video tungkol sa paglagay ng switch sa active balancer para pwedeng ma-search ng ibang viewers natin. Kasi kapag nakasingit lang sa video natin na to, hindi nila malalaman na meron tayong video na ganun. Tsaka tignan din natin yung ibang active balancer kung merong pwedeng lagyan ng switch. Ang alam ko halos lahat pwede lagyan ng switch except dun sa mga maliliit. So ayan po, okay na yung ating Pony Energy na battery. May active balancer na rin. Ito pong battery na to ay ibebenta rin natin. Baka gusto nyo i-consider na bilhin na to. Meron na siya active balancer, may switch. Na-capacity test na natin, 105 amp hour yung total capacity niya. Okay naman yung cells. Hindi lang maganda sa kanya ay nabuksan na natin. So, pwede kong lagyan ng bagong silicone para at least ma-seal naman siya. Then, lalagyan natin ng tape para hindi basta-basta matatanggal. Or, it's up to you kung gusto nyong lagyan lang natin ng tape para iti-tape lang natin siya. Duct tape para mag-hold yung cover sa mismong body ng battery para pwede nyo pang buksan. Tatanggalin nyo lang yung tape. Makikita nyo na yung loob. Yung funds na makukuha natin sa pagbenta ng battery ay gagamitin natin sa pagbili na bago pang mga battery na i-review natin para mas marami pa tayong ma-review. So, ayan po. Pag may katanungan kayo, leave na kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe. And I will see you again next time. Bye!